Paano nga ba yumaman mula sa zero? My ultimate zero to 1 million guide. Aling success topic ang gusto mong umpisahan natin? Paano ako nakabili ng lupa? Paano ako nakabili ng house and lot? Paano ako nakabili ng kondo? Paano ako nakapagpatayo ng water refilling business? Paano ako nakapagpatayo ng commercial building? Or paano mag-invest sa stocks market? Sa katulad kong isang hamak na katulong na OFW sa Saudi, hindi ka makapaniwala na naabot ko ang tagumpay. At yan ang ibabahagi ko sa inyo. Nagsimula ka ba sa wala? Nahihirapan ka bang mag-ipon dahil sa dami ng responsibilidad? In this video, I will share the exact blueprint on how you can grow your wealth from zero to millions. Welcome to Pinoy Wealth Guide. My name is Lorna. Kung breadwinner ka o gusto mong matuto paano palaguin ang pera mo sa real estates, stocks at small businesses, this video is for you. I would love to share my success story. Make sure to watch until the end para sa sekreto kung paano mapabilis ang income mo. Today, on Pinoy Wealth Guide, babasagin natin ang sekreto kung paano ka makaahon mula sa zero papuntang millions. Kahit ordinaryong empleyado o breadwinner ka pa. Nagsimula ka ba sa zero? Tipong pagkasweldo, bayad utang, padala sa pamilya, tapos ubos na agad. Paano nga ba maabot ang unang milyon mo kung ganito ang cycle mo araw-araw? I know that feeling dahil galing ako dyan. Babasagin natin ang sekreto kung paano ka makakaahon mula sa zero papuntang millions. Kahit ordinaryong empleyado o breadwinner ka pa. Narito, step number 1, tanggapin mo na nasa zero ka, pero wag kang papayag na magstay dyan. Ang pinakamahirap na part ay ang pag-ipon ng unang 100k mo. Kailangan nating aggressive savings, hindi sapat yung tira-tira lang. Ang ipunin o i-budget mo agad. Pay yourself first, kahit 10% or 20% ng income mo, itabi mo na agad bago ka pa magbayad ng bills. Step number 2, you cannot save your way to a million if your income is too low. Kailangan natin ng income multiplier. Kung may full-time job ka, ano ang pwede mong gawin? Side hustle at sa day off mo? Content creation ba? Paggawa ng small food business? O kaya pagbibinta ng items online? Gamitin mo ang smartphone hindi lang yan pag-scroll, pwede mong gawing negosyo yan. Ako, I utilize my phone into content creation para may extra income in stream like Facebook, TikTok, YouTube. Pag-aralan mo ang algorithm, it's a big opportunity ang pagbablog while you're having full-time job. Step number 3, kapag may ipon ka na mula sa sweldo at side hustle mo, huwag mong ihulog sa bangko ang pera mo. Inflation will eat your money. Dito na papasok ang investing, no? Pwede kang mag-start sa stocks market using reliable apps. Ako, gamit ko PhilStock at saka COL Financial. O kaya sa real estates, isa sa pinakamagandang investment ay ang lupa. Imagine buying a raw lot, subdividing it, and selling it in a higher price. For example, bibili ka ng lupa na 1 hektarya, amount 1.5 million, no? So, ikakat mo yan ng 100 square meter. So, sa 1 hectare, 10,000 square meter, magkakaroon ka ng malinis na 70 cut. 70 cut, ibibinta mo ang isang 150,000 pesos bawat cut. So, 150,000 times 70, mayroon kang 10,500 pesos, no? Tapos ibabawas mo yung puhunan mo na 1.5 at saka yung mga gagastusin sa mga pag-process, pag-survey. So siguro lilinis ka dito around 7 million ang profit mo dito. Napakalaking return. So sa real estate, if you don't have much money to buy unit, mag-sublease ka. Ipa-rent mo. Ang pag-sublease, example,
kausapin mo yung may-ari or real estate. Let's say ako kagaya na nandito sa Saudi, nagre-rent ako ng mga flat at pinaparent ko rin sa mga kapwa nating Pilipino yung mga rooms. So, ganun lang yung pagsasables. So, as of now, mayroon akong 5 unit dito sa Saudi Arabia na pinapaupahan sa mga kapwa nating Pilipino. Mayroon namang kita, hindi ko lang sasabihin. Kaya yung zero mo, mabilis magiging millions kung tama ang strategy mo sa property development. Ang pagyaman from 0 to millions, hindi yan nangyayari overnight. Walang magic. Kailangan nating matinding disiplina, sipag at tamang diskarte. Bilang breadwinner, the pressure is high, pero the reward is too worth it. Kapag nakita mong umaasinso ka at ang pamilya mo, sa susunod na topic story natin, alin dito ang gusto mong isunod ko? I-comment mo sa baba kung ano yung topic na gusto mo. Paano ako nakabili ng kondo? Mayroon din akong unit na kondo na pinapaupahan ko na ngayon at kumikita na, at yung income doon, yun ang nagbabayad sa bangko. Paano ako nakapagpatayo ng water refilling? Yung water refilling ko ngayon, hindi na ako nagpapadala ng remittance doon sa pamilya ko. Doon na kinukuha yung pagkain, allowance nila. Yung binabayaran ko na lang is yung bill ng kuryente. So, paano ako nakapagpatayo ng commercial building? O dahil doon sa ininvest ko dati ng 4 bedroom sa subdivision, naibinta ko yon at tumubo ako doon ng 1 million at ito yung pinatayo kong commercial building. So, kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please hit the likes button at i-share mo ito sa mga nakakilala mo na gusto ring aasinso. And don't forget to subscribe here at Pinoy Wealth Guide and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod nating usapang pera at negosyo. Ako si Lorna Quijada. See you in my next vlog. Bye!